Hindi raw mawawala sa pamilihang bayan nila ang bagoong alamang. Ang bahaging ito kasi ng Manila Bay na malapit sa Rosario, mayaman sa alamang. So dito sa Rosario, Cavite, isa sa mga kabuhayan ng mga tao dito yung paggawa ng bagoong. Opo. At ngayon, mangunguha kami ng alamang gamit ang Sakam. sakag. Opo. Sakag. Ganyan lang. Ah, okay. Bago itutulak. Itutulak natin. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Meron pong natakit po sa leg. Para pala tayo nag-aararo dito ah. Sino ba sasakay dyan? Opo, ma'am. Sure kayo? Opo, ma'am. May dalawang uri ng alamang na makikita dito sa dagat. Yung pinong-pino at saka yung dumalaga. Yung dumalaga, yung medyo mas malaki na siya ng kaunti. Tapos yung pinong-pino, yung talagang parang Parang lamok. invisible pa siya. Parang Parang lamok po, kasing ma'am. laki lang daw ng lamok. Kaya, ma'am. Ang alamang o asetes sa Ingles ay isang uri ng maliit na hipon. Karaniwan itong nakikita sa mababaw na bahagi ng dagat at nagtatago sa ilalim ng buhangin. Yun na, meron na! Ayan, kulay O may ano. laman na! So ang susi sa pagsasakag, kailangan una mahanap mo muna yung lugar kung saan marami pang mga alamang. Tapos, Bago- pag nilagay mo na yung sakag, dapat dahan-dahan lang yung lakad. Para talagang masuyod mo siya talaga. Ang sakag na tradisyonal na kagamitan sa pangunguha ng alamang gawa sa dalawang mahabang kawayan na may pinong lambat sa gitna. Ah, mabigat pala. Oh, yan, ma'am. May lamang kasi na ho yan, ma'am. Pag nagkakaroon na ng laman, bumibigat na. Yeah! Mabigat ah! Yan, ma'am. Ano na natin? Basahin na natin mo muna, ma'am. Bigyan na natin. Yan na, may mga huli! Yun! Tingnan mo, ang dami naming huli! Ano? Pinong-pino, no? Oo. Ang daming pang kare-kare! Okay na tayo! Alright! Ito na yung mga nakuha nating alamang na ginawa na nating bagoong at pag may bagoong, gagawa tayo ng pinakbet. Kasama ko dito si Ate Josie, ang expert sa paggawa ng pinakbet dito sa Rosario, Cavite. Take it away, Ate Josie. Igigisa muna ang bawang, sibuyas at kamatis. Okay, ayan na yung kamatis. Ayan, gusto ko sa pinakbet yung maraming kamatis. Kabilin-bilinan ng aking mahal na asawa. Mahal, pag magluluto ka ng pinakbet, kailangan yung maraming kamatis para mas masarap. Mas malasa. Mas malasa. Kahit anong kasalanan ko, pag nagluto ako ng pinakbet na maraming kamatis. Tanggalatang galit. Oo! Sunod na igigisa ang bagoong alamang at sa katitimplahan ng seasoning. Pwede na rin ilagay ang kalabasa, okra, talong, sitaw at ampalaya. Saka ito lagyan ng kaunting tubig at pakuluin ng 5 minuto. Kapag malambot na ang mga gulay, pwede nang idagdag ang piniritong taba ng baboy. Makalipas ang 5 minutong pagpapakulo, ready to serve na ang pinakbet. Tikman natin. Panalo. Ganito yung gusto kong pinakbet. Saktong-sakto yung alat, tsaka yung asim. Kasi nilagyan niya ng maraming kamatis. Pero, nilagyan din niya ng bagoong. So, yung bagoong niya, hindi malansa. Dasa mo yung alat, pero hindi malansa. Sarap. Mapaparami ako ng kanin.